Bless po. One, two. Good morning po! Ay, ano yun? Good morning! Ulit nga po, good morning po! Yan. Sige po, tayo nga po ay saglit na tumayo. O tingnan mo, wala nakikinig sa akin. Yan. Saglit nga po tayong tumayo at umupo. Yan. Ginising ko lang po kayo. Salamat. Yan. So, pakinggan po natin ang ilan sa ating mga pahayag. At bago po yun, welcome po natin ang last week nating kasama, yung kay Tita Cecil na kasama. Si Shane. Sino ay yung isa? Princess, apo po ng Lola ng Lola. Yung kapatid siguro ni Hazel Ann Castromer. Ayun nga. Okay, welcome po at sa mga klase ni Ate Kerr. Si Ate Megan, si Ate Cyril at si Kuya Andre. Hello po. Ay sayang, hindi pala laki. Okay, ito po ang ilan sa ating mga pahayag. Yan, ang ating pong junior worship, yung ilan po sa ating mga bata ay may pupuntahan daw, kaya sila lamang ang nakadalo. Yan, next. Kita nyo po ba? Meron po tayong LCC meeting. So, kung nakikita nyo po, medyo nakaangat-angat ang LCC meeting nung nakaraan kasi madaming absent. Ay planning and budgeting ng LCC, madami kasing absent. Mga officers, mga LCC members, yan, huwag kayong a-absent para hindi kayo napapaglamangan. Yan. So, mamaya po, alauna, itutuloy po natin ang ating planning and budgeting ng LCC at ang ating monthly meeting. Yan. Monday, family altar po natin ay 7 p.m. Ang presider and opening prayer po ang Ate Ella. Magaling na po siya sa kanyang ubo at sipon. Ngayong araw magaling na. At ang speaker po ay si Pastor. Sa ating pong prayer meeting, yan. Patuloy pong hinihimok ang bawat isa na dumalo sa ating prayer meeting tuwing Tuesday. At kung hindi naman po kayo nakakadalo, meron naman pong online. Pero naghahanap ako ng mag-chat sa akin ng pahingi ng link. Ilan lang ba yan? 1, 2, 3, 4. 4 lamang ang nahingi sa akin ng link na taga dito. Yung isa po ay taga-prensa. Nakiki-join po sa atin. So, naghihintay po ako ng mga manghihingi sa akin ng link. Yan. Para po sa ating prayer meeting kung hindi tayo makakadalo ng face-to-face. Next. Ang ating pong presider and opening prayer, ang Ma'am G, ang song leader po natin, ang Ate Waida, ang Brother Osep po ang ating speaker. Brother Osep, Kuya Osep. Para sama-sama sila. Okay. Sa ating pong, diba po, happy first week po pala of December. Nararamdaman nyo na po ba ang simoy ng Pasko? So, next week po, December 10, ang ating pong opening prayer, ang Ma'am Sheila, ang offertory prayer, ang Kuya Miko, ang speaker po ay si Pastor. Meron pa rin kayong Thursday. Yan. So, tuloy-tuloy po ang Thursday online gathering ng women's. Yung youth po at saka ang YMO ay hindi po muna magtutuloy kasi for preparation of District Christmas Party. So, ang magtutuloy po sa ating sa online gathering ay ang Women's Cell Group Meeting. Next po. Yan, sa ating pong two-way mission, kung last Saturday po ay ang mama ay napaiyak dahil kakaunti sila.
Pero kahapon po, tatatlo lang daw sila dahil din wala tayong mga sasakyan. Tapos yung mga pwedeng mag-drive ay may mga pasok. Kaya, yon, ang nakadalo lang po ay ang mama, ang ate Ame at saka ang Lola Nita. So, patuloy po nating isama sa pananalangin yung nagsasaayos po ng ating L3 para po magawa na agad at magamit na natin ang ating bagong second hand na L3. Okay, yan po. Yan. Ang aming pong LAMSEL group meeting nagpapatuloy din po tuwing Sabado. Next. So, yung cleaners po, nagpa-swap po ang Chavez family. So, next week po, ang cleaners natin ay ang Chavez. Next na. Yan. So, ang ating pong Christmas special lang sasabihin. Para pa sa pagdiriwang ng ating Christmas, ang tema po natin ay The Christmas Compassion. Sa district po, sa Sabado na po ito, meron na po tayong ilang attendees. 5. Tapos may mga nagpadagdag pa. Pwede pa daw po bang humabol? Ayan. So, meron na po tayong 35 attendees para sa district. Tapos, may mga humabol po nung nakaraan. Yung mga habol po, pwede pa daw magpalista ngayon. Hanggang ngayon na lang po. Pwede pa po. So, ang registration po ay 100 pesos. Sa morning attire po natin, Sunday dress. Ang ating pong afternoon attire ay yung retro. Nandoon po nakapost kung ano yung retro. Pwede nyo pong i-google kung ano yung retro outfit. Pero kung wala naman po kayong pang retro, ay hindi naman po tayo pinipilit na mag-retro. Okay lang po kahit yung nung umaga pa rin ang suot. Yan. At sa pamasahe po ay shoulder po ng church ang 50%. Tama? Yan. 50% po ang shoulder ng church. Kung 100 ang pamasahe, 50 lang po ang ating ibabayan. Okay, next. Yan. So, ngayon po ay month na nga ng December. So, sa ating pong TUWI mission, ang ating pong Christmas party ay ang ating pong Christmas party ay sa December 19 lamang. Yan. So, Tuesday po yun gaganapin, 8 a.m. to 3 p.m. Tama po. Yan. Yung 8 po is, yung ang umaga ay pagsamba, sa hapon po ay yung Christmas party. Ayan po. So, ito po ay gaganapin sa Magahis TUWI. Yun. Yan, akin na yan. Next po. Yan, sa atin naman pong Christmas party, ang ating pong simbang gabi, gaganapin ng December 20, 21, and 22. Wednesday, Thursday, Friday, tuwing alas 6 ng gabi. Yan, so ito po ay face-to-face. At ang ating pong Christmas party ay sa December 24. Yan, para po sa mga magsisiganap, di pag malapit na po. Next na. Yan, happy birthday po sa anak ni na Sister Arlene Barrion, si CJ Barrion, at kay Kuya Austin sa December 5. Sabay po sila, December 5. Happy birthday po. Sakto, 9. Yan, mga kapatid, tayo po ay tumayo. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Aawitin natin ang Panginoon ng pagpupuri at pasasalamat sa umagang ito. Sabi nga sa ating awit, Jesus, beautiful Savior. Patuloy nating sambahin ang Diyos na siyang naglikha at nagligtas sa bawat isa sa atin. Yes, hallelujah, Jesus. Hingin natin sa Panginoon yung presensya niya sa oras na ito. Nang maranasan natin yung walang hanggang pagpapala na kayang ibigay ng Panginoon. Yes, hallelujah, Jesus.
Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. Awitin natin. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted, how wonderful, wonderful, oh how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus, oh, Jesus, beautiful Savior, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows, all creation bows to worship you. How wonderful, oh how beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, oh how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus, oh Jesus, your beautiful Savior. Yes, hallelujah. We will sing forever, Panginoon. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Patuloy natin awitin sa Panginoon. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. I'll sing, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, oh how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, narito po kami ng iyong mga anak, Panginoon, upang magpuri, sumamba, dakilain ang iyong makapangyarihang pangalan. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, na magkasama-sama kami sa isang layunin. Layunin na ikaw ay aming sambahin, mapapurihan, Panginoon, mapasalamatan, mag-alay ng aming mga buhay para sa iyo lamang, O Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa awitin. Tunay nga po, Panginoon, na sa oras na ito, O Diyos, itinatanghal, itinataas at pinararangalan po namin ng iyong dakilang pangalan, O Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig niyo po sa bawat isa sa amin. Sinasabi namin, Panginoon, mahal ka namin, O Diyos, at mananatili ang pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa pagtuturong yung Panginoon ng pagmamahal. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, sa oras pong ito, patuloy po rin namin inilalapit sa iyo ang aming mga sarili. Lord, kayo po ang nakakakita, nakakabatid ng aming isipan, ng aming mga puso, ng aming puso at buong pagkatao. Lord, kung kayo po ay minasumpungan sa amin na nagawa naming kasalanan, naisip at nasabi, Panginoon, laban sa aming kapwa, sa mga pagkukulang namin ng paglilingkod sa iyo, O Diyos, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. At sa umagang ito, aming Diyos, nagpapalinis kami, Panginoon, ng aming buong pagkatao, Panginoon. At nawa nga po, Panginoon, sa oras na ito, maranasan namin, O God, ang kapatawaran, ang paglilinis niyo, O Diyos, sa aming pong buhay, sa aming pong pagkatao, sa aming mga nagawang kasalanan. Lord, maraming salamat dahil ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang aming Diyos na laging nandyan, na sa kabila ng aming nga pong pagkukulang, kayo ang nagpupuno, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy, O Diyos, na binibigyan niyo kami ng kalayaan, Panginoon, na kami ay patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon, na magpuri, na naandoon yung aming malinis na puso, Panginoon. Salamat, O Panginoon. Lord, sa pagkakataong ito po, Panginoon, lubos din po kami nagpapasalamat sa iyo sa taglay naming buhay at lakas, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa palagi niyong pag-iingat sa amin, sa pagbibigay niyo po sa amin ng aming po mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Bagamat, Panginoon, makakaranas kami ng pagsubok, problema, pero, Panginoon, hindi niyo po kami pinababayaan. Nananatili, Panginoon, na kayo po'y laging nasa tabi namin at kayo, Panginoon, ay laging kasama namin, Panginoon, sa lahat ng mga ganoong pagkakataon.
Salamat po sa mga katugunan sa mga panalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi niyo po kami pinababayaan, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat ng mga pagpapala, mga biyaya na aming natatanggap sa buong aspeto ng amin pong mga buhay. Tunay po, Panginoon, na napakaraming benepisyo kang ibinibigay sa bawat isa sa amin, na dapat pulaang namin talaga, Panginoon, na ito'y ipagpasalamat sa bawat araw ng amin pong mga buhay. Lord, nawa po, tulungan niyo kami palagi, Panginoon, na maging mapagpasalamat na mga anak niyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging magkaroon ng ugnayan sa iyo, Panginoon, sa bawat araw. Magkaroon kami ng personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, nawa po, bilang kaming mga anak niyo, mga mananampalataya, masumpungan niyo po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, na andoon yung tapat at tunay na paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Bigyan niyo po kami palagi, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba at pusong mapagmahal, Panginoon. Lord, sa inyo po namin lubos na ipinagkakatiwala ang amin pong mga buhay, ang aming pananampalataya. Bigyan niyo po lagi kami, Panginoon, ng kalakasan, ng matatag, masiglang pananampalataya, masiglang naglilingkod sa iyo, Panginoon, na makita niyo po, Panginoon, sa puso namin talaga, Panginoon, yung amin pong tunay at tapat na paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. At sa oras din pong ito, Panginoon, amin pong inilalapit sa iyo ang amin pong gawain, ang aming pagsamba. Lord, patuloy po na i-bless niyo ang bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang mangusap at magpakahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang praise team, Panginoon, na gagamitin mo para silang manguna sa aming pag-aawitan. Pagpalain niyo po palagi sila, Panginoon. Gamitin yung mga talento na ibinigay niyo po sa kanila para maluwalhati ang iyong banal na pangalan. At ang mga awitin na iaalay namin sa iyo, Panginoon, makita niyo nga po sa bawat isa sa amin ng aming pagpupuri ay ganun, Panginoon, na talagang naibibigay namin, Panginoon, ng lubos-lubos para sa iyo, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, dinadalangin din po namin ang mahalagang bahagi ng aming pong pagsambay, ang aming pong pag-aaral ng iyong salita. Lord, patuloy po nakasangkapanin niyo ang aming tagapagsalita. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng patuloy na karunungan, kaalaman pa, Panginoon, sa mga salita niyo na ibabahagi po sa bawat isa sa amin, O God. Ganon din po, O Diyos, na kami na makikinig, patuloy po na maranasan namin, Panginoon, andon yung puso namin na handa talagang magpaturo, magpadisiplina, Panginoon, sa mga salita niyo. Dalangin po namin na mga salita niyo na amin pong mapapakinggan ay maging gabay at lakas namin sa pang-araw-araw naming buhay, at yung po, Panginoong, mga salita niyo ay mai-apply namin sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Lord, maraming salamat po muli sa iyo sa oras na ito. Nawa nga po, Panginoon, sa amin pong pagsamba, sa amin pong gawain, maranasan namin, Panginoon, ang patuloy mong pagsama, ang presensya yung Panginoon, patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, at ang katagumpayan ng aming pagsamba, Panginoon, ay patuloy na iparanas niyo, O Diyos, sa aming iglesia, O Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po kami sa iyo po yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. We'll sing forever. We'll sing. Let's sing, we will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Hallelujah. Yan, patuloy natin palakpakan ang ating Panginoon. Mga kapatid, sabihin natin, I can do anything. I can do anything. Naglalag pa yung iba, I can do anything. I can do anything. I can do all things. I can do all things. Yan, i-claim natin sa Panginoon na kaya natin gawin ang lahat. Kung meron man tayong mga alalahanin, mga kalungkutan, mga pangamba, na patuloy na nagpapahina sa bawat isa, alalahanin natin na walang imposible pagdating sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen! Amen. Amen! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Sabihin natin! Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. I know that. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Patuloy na ating palakpakan ang ating Panginoon. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Oh no, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Paniwalaan natin na ang Diyos may gagawin sa buhay ng bawat isa. Oh, sing I believe in. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe.
I believe in you. I believe, I believe. Oh, oh, I believe in you. Lord, I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. Sabi natin sa Panginoon, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I can do it. I believe, I believe. You give me strength. I believe it's impossible. Of you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Oh, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, oh, I believe in you, Lord. Yes, hallelujah, Jesus. Naniniwala kami, Panginoon, na lahat ng pagsubok na nararanasan namin, Panginoon, kaya namin lampasan. Because it's you who gives us strength, Panginoon. Walang imposible, Panginoon. Walang sitwasyon na kayang hindi mo bigyan ng solusyon, Panginoon. Kiniklaim namin, Panginoon, yung victory sa bawat struggle sa nararanasan ng bawat isa, O God. Yes, hallelujah, Jesus. We give you praise, O God. Our holy Redeemer. Our powerful King, O God. Yes, hallelujah. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Hey, I see His love and mercy. I see His love and mercy, washing over all our sins, washing over all our sins. The people sing, the people sing. We sing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation. I see a generation rising up to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival staring as we pray, sing. We're on the
Panginoon. Heal my heart. Heal my heart and make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break our hearts, oh God. Break my heart for what breaks yours. And everything I am for your kingdom's cause. I'm so walk from earth into eternity. We sing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. We sing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. In the highest. In the highest. In the highest. Highest. In the highest. In the highest. In the highest. We give you grace. We give you praise, oh God. We give the highest praise to you, oh God. We give the highest glory. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Mga kapatid, makibukas po kayo sa teksto na atin nung pagbabatayan ngayon pong umaga sa aklat ng Mateo chapter 9 verses 35 hanggang 38. Mateo chapter 9, 35 hanggang 38. Ito po ang sinasabi ng mga talata. 35. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Tayo pong lahat, verse 38. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Father God, lubos kami na nagpapasalamat na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga awiting espiritual na amin pong naitaas ang iyo pong pangalan. Aming hinihiling na sa mga oras pong ito, patuloy na samahan mo ang bawat isa sa pinakamahalagang bahagi ng amin pong pagsamba, ang pag-aaral ng iyong mga salita.
limitado ang amin pong kaisipan, karunungan. Hiniling po namin, Panginoon, ang ibayo pang katalinuhan na maranasan po namin upang maunawaan namin ang mga bagay na amin pong pag-aaralan. Magkaroon kami ng focus sa amin pong pag-aaral sa mga oras pong ito. Maging ang mga kapatiran na nasa online, magkaroon nawa ng focus. Maranasan po namin ang malayang pagkilos mo at ang mga bagay na nais mong baguhin sa amin, O Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Mangusap ka at manguna ka, O Panginoon. Alisin mo ang mga pagmamatigas na puso namin, O Panginoon, kung meron man. At bigyan mo kami ng isang malambot na puso na handang magpasakop sa iyo, O Panginoon. Dalangin po namin ang katagumpayan at ang pangalan mo ang siyang maitaas ng bawat isa sa amin. Lahat ng ito, amin pong hinihiling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa magandang umaga po, pwede na po makaupo ang bawat isa. Sa magandang umaga sa atin po, mga kapatid. Ang atin pong paparating na Grand Christmas sa distrito ay nawa ay atin po na masuportahan. As of now, kasama po ang workers ay nasa 39. Mami, 39 nga, no? 35 plus yung apat na workers. Plus 5 doon, plus apat pa. 39 plus 4, 43. Meron pong, as of now, ay 43. Doon po sa district, kahapon ang counting ay 211 plus 4 na sinasabi po ninyo. 215 na delegates ang inaasahan this coming Saturday. Mga kapatid, patuloy pa rin po natin na ipanalangin ang nasabing gawain. Medyo malaki po ang atin pong bilang na inaasahan, subalit ang Diyos ang siyang maparangalan doon sa goal po natin. Okay. Papasalamat tayo sa Panginoon. Muli po nating nakasama, o ako ba ang nakasama? Ang ati Janet, after ng ilang weeks ng operation po niya. Salamat po sa inyo pong pananalangin at pagbigay suporta para po sa pangangailangan ng ating kapatid. Okay. Ako din po ay lubos na nagpapasalamat. Hindi ko po na ilagay sa slide yung picture ng para bang series ng pagkilos ng Panginoon sa buhay ng amin pong tatay. Papasalamat po kami sa inyo pong pananalangin, sa pagtulong, iba't ibang kaparaanan. At sabi nga po kahapon, o nung isang araw ng tatay, na ikukwento niya, sabi ng doktor, at the age of 70, nakaya pa ng tatay yung 2 major operation. Yung pong nilagyan ng tubo dito, tapos ang operation ho pala doon sa kanyang baga ay hindi dito ang bukas, sa likod ang bukas. Doon sa gitna, hindi naman mismo doon sa spinal cord, pero yung katabi po noon. At sabi ng doktor, yung 28 na nag-assist doon sa tatay, dito sa FEU, okay ang heart niya, doon sa lahat ay naging normal yung pong pag-undergo po niya ng operation. Nakita po sa kabila po noon, mga kapatid, nakita po ng pamilya, ng aming pong pamilya, kung paano na ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat ay kumilos lalo na sa Tatay Bong. Bahagi po kayo ng aming pong pinagdaanan. Lubos po tayo na nagpapasalamat una sa Panginoon at sa inyo po, mga kapatid, na nagbigay suporta sa panalangin at sa iba pa. Okay. Sa atin nung pag-aaral, ang atin nung Panginoong Yesus, marami po siyang miracles na
ipinakita, ginawa sa lahat ng mga tao na kanyang nakasalamuha. Pero doon sa kanya pong pagmiministeryo na ginawa, ay may mga tao pa rin na hindi po nasisiyahan doon sa ministry na ginawa ng atin hong Panginoong Jesucristo. At ang ilan sa mga katangian ng atin hong Panginoong Jesucristo na nakita po natin doon sa mga aklat na naisulat, lalo na ng mga men and women of God na nakasama ng atin hong Panginoong Jesucristo, kung paano po nila sinaysay ang ginawa ng atin hong Panginoong Jesucristo. At ang isa sa katangian ng ating Panginoong Jesucristo ay yung kanyang pagiging compassionate. Ang tema po ng ating pag-aaral, compassion like Jesus. The compassion like Jesus. Ang kahabagan ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay ilan sa kanyang mga katangian na pwede po nating gayahin, na pwede po nating isakatuparan bilang isang mananampalataya. Ang sabi po ng Baker's Biblical Dictionary, ang sabi niya, dinefine niya ang compassion, it means to show pity, magpakita ng awa or habag, magmahal, magpakita ng kahabagan sa ating kapwa. At other near synonyms for compassion in English are to be loved by, o mahalin siya. To show concern for, magpakita ng iyong pagmamalasakit sa iyong kapwa. To be tender-hearted, or yung malambot na puso mo na ipinapamalas, ipinapakita mo sa Kanya. And to act kindly, magpakita tayo ng kabaitan sa atin pong kapwa. Papasalamat tayo sa ating kapatid na nag-invite sa kanyang mga kaklase. Salamat kay Ate Kerr sa kanyang mga kaklase. Si Andre, handong po si Andre Katabe Kahilera. Si Andre, si Cyril Mitz, si Megan, yung tatlong classmate po ni Kerr, at ang kasama ng mga nanay nila, ang apo, si Princess Castromero. Ayan po sila. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga, hindi pa teenager, hindi pa. Mga batang ito, nawa makapagpatuloy kayo, hindi lamang yung pag-church, kundi mas lalo ninyong makilala ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Compassion. Sa pag-aaral po natin, mga kapatid, ang pagkahabag ng Diyos, next slide, ay ipinakita sa ministeryo ng kanyang anak para at sa kanyang mga tao. Ipinakita ang pagkahabag ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo na ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo para at sa kanyang mga tao. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita ng tinatawag na kahabagan, ang bawat mananampalataya, maipakita rin po natin ang tinatawag na kahabagang ito sa atin pong mga kakilala. At lalo na, ang miyembro ng ating pamilya. Mula sa katanungang ito, dito po tayo iikot ng ating pag-aaral. Saang bahagi ng buhay ng mga tao dapat na magkaroon tayo ng pagkahabag katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Meron po tayong 3 punto na tutukuyin. Saan po bang bahagi ng mga mananampalataya dapat na ikaw at ako ay magkaroon ng pagkahabag
katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Nasaan ang tiyan, Honor? Ayun. Ayun, nakita. Sorry. Kala ko po wala eh. Ang alam ko kasi, nabili nyo yung upuan din eh. Hindi. At salamat din po sa grupo ng mga cell group na nagpapatuloy at doon po sa kila Ate Glo. Salamat din po sa ikalawang pagkakataon po yata kasama ang Nanay Ledina. At pagka nakakasama ho siya doon, ayaw magpapigil ng isinishare kung paano na ang Diyos naman ay kumikilos sa kanya pong buhay. Lalo pa nawa, hindi lamang siya, kundi yung kasama pa doon sa mga cell groups, lalo pa po nating makilala ang Panginoon. Yung pagtitiyaga po natin na pagdalo doon sa mga gawain po natin, yan po ang siyang makatutulong sa ating paglagong espiritual. Ang paglagong espiritual, sabi ni Pastor Jam Caparas, spiritual growth is intentional or planned. Planado. Kung nais natin na lumago spiritually, planuhin natin by the year 2024. Planuhin talaga natin. At the same time, intentional. Sadyain po natin na tayo ay lumago. Ba't ako napunta doon? Ano lang po, segue ng kaunti para sa bawat isa sa atin. Unang punto na atin ng pag-aaral, saang bahagi ng buhay ng mga mananampalataya dapat na magkaroon tayo ng pagkahabag katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Una, yung tinatawag po na physical compassion. Mula sa aklat ng Mateo chapter 9 verse 36 at ang ilan pa sa mga talata. Makikita po natin dito kung paano ng ating Panginoong Jesucristo ay concerned siya sa physical na aspeto ng buhay ng bawat tao, ng bawat individual. Kung ikaw ay isang mananampalataya na sinasabi natin yung characteristics ng ating Panginoong Jesucristo ay ibinihis natin sa tulong, sa biyaya ng ating Panginoon, yung being a compassionate men and women of God, we are more concerned in physical aspect ng mga kakilala po natin. Ano po yung physical aspect na ito? Yung physical compassion, verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Ang salitang nahabag siya sa kanila, ang isang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus regarding yung compassion, ay yung kanilang kalituhan, yung kanilang pagiging lupaypay ng physical na pangangatawan. Concern ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang physical na pangangatawan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang isang beses na nagpakain ng maraming mga tao, kundi 2 beses. Yung isa ay 5,000 katao at yung isa ay 4,000 katao ang pinakain ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Matthew chapter 14 verse 14, sabi po diyan, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Makita po natin, ang ating palang Panginoong Jesucristo ay concern sa physical na aspeto ng buhay ng tao. Sa kanyang kahabagan, siya ay nagpagaling ng mga may sakit na dala ng mga tao.
Kung ang ating Panginoong Hesukristo ay concerned sa physical na aspeto ng buhay ng mga taong nakakasalamuha niya, hinihimok ang bawat isa sa atin bilang isang mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, magkaroon din tayo ng kahabagan sa pisikal na pangangatawan ng ating kapwa. Papasalamat po ako sa Panginoon, ang amin pong tatay na ipinakilala sa amin ang ating Panginoong Hesukristo. Magkaroon tayo ng physical compassion, una, sa miyembro ng ating pamilya. Baka tayo nakakatulong physically sa ibang tao, pero yung miyembro ng ating pamilya, nakakalimutan po natin. Nito pong nakaplano po sana kaming umuwi last week. Ang tatay po namin, wag na kayong umuwi, okay lang ako. Tiningnan namin na, sige na nga, hindi muna. Pero itong week na ito, may nakasabay na na gawain po ako sa ang mga DIS po ay may meeting sa National Office ng Wednesday. Tuesday ng madaling araw, uuwi po kami. At siyempre, iba pa rin po yung yung presence ng pamilya. Doon nag-undergo ng operation, wala doon. Aawa kami doon sa mga kapatid ko. Sila po yung nagbabantay. Mga may pasok, mga guro, yung dalawang kapatid ko. Naglibho sila. Sige, uuwi kami. Magpa-plan kami na umuwi. Yung suporta sa atin pong mga magulang. Yung financial, pwede mong maipadala sa kanila eh. Pero iba pa rin yung presence mo na nahandun ka. Iba pa rin yung, okay, nananalangin kayo through online, pero iba pa rin yung personal na makausap mo yung pamilya mo. Iba yung galak na pwede nilang maranasan, lalo na yung may katawan. Gawan po natin ng kaparaanan kung paano na tayo, na sinasabi natin na tayo ay mga mananampalataya, yung physical na aspeto ng ating mahal sa buhay, doon lamang muna, doon sa circle of your family, ipakita natin yung concern natin sa kanila physically. Ipakita natin sa kanila. Kung hindi ho natin maipapakita, then ang ibang tao, pinapakitaan po natin ng pagtulong sa kanilang physical na pangangatawan, wag naman po sanang kalimutan natin, lalo na yung kadugo natin. Wag na wag. Wag na wag na mangyari sa atin. Ang ating Panginoong Hesus, dito sa talata, Marcos chapter 8, verse 2, nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Ang pakakainin ng ating Panginoong Hesus ay hindi 4 na katao lamang, hindi 5 katao lamang, kundi 4,000, 5,000 katao, at iniisip ng kanyang mga alagad, pauwi na natin ang mga taong ito. Marami sila at wala tayong ipapakain sa kanila. Pero ang atin hong Panginoong Hesus, nung siya po ay nanalangin doon sa mga tinapay, doon sa mga isda na natitira lamang sa kanila, doon po ang nagsimula ang ating Panginoong Hesus na manalangin, at hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Nakakain ang 5,000, nakakain ang 4,000, at mayroon pang mga natira. Ipinapakita, mga kapatid, magkaroon lamang tayo ng iba yung pananampalataya na kayang i-provide ng God
ang atin pong mga pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. So, physical compassion, magkaroon tayo ng concern sa atin pong kapwa. Sabi nga natin, ang mga magulang natin, ang miyembro ng ating pamilya, ipakita natin habang buhay pa sila kung paano tayo ganun ka-concern sa kanila. Wag naman po sana. Baka kapag sila ay pinagpahinga na ng ating Panginoon, doon ho tayo magbibigay ng lahat-lahat ng maibibigay natin sa kanila. Hindi na ho nila iyan ma-appreciate pa. Dahil wala na silang pakiramdam. Habang buhay sila, habang may pakiramdam sila, ipakita natin ang physical concern, ipakita natin ang physical compassion sa mga mahal natin sa buhay. Pangalawa, emotional compassion. Emotional compassion. Nang makita niya sa chapter 9 ng Matthew, verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Nahabag siya. Emotionally, mayroong compassion aside from physical compassion ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng mahinto na, okay, meron tayong emotional compassion sa ating kapwa, pero wala naman tayong action na gagawin regarding his or her physical aspect. Nagkasakit ang ating kapatid o yung miyembro ng pamilya, ano ang naiambag mo sa kanya para makatuwang sa kanyang pangangailangan bukod sa pananalangin? Ano ang naibigay mong tulong sa kanya? Okay, nakita natin yung iyong kahabagan. Hanggang dito lang, hanggang nasa loob lamang ng ating emosyon lamang o nasa damdamin lang natin na meron tayong emosyon pero hindi lumabas yung action. Sabi doon sa Lucas chapter 7 verse 12, nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakipaglibing. At yung mga sumunod na mga talata, nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay. At sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. Doon po sa mga susunod na mga talata, ipinanalangin ang bata, yung anak, and then nabuhay. Yung pong yung kalagayang iyon ay naging dahilan para maraming tao ang siyang makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Then yung verse 21, sabi dun sa verse 21, nang mga sandaling yaon ay maraming pinagaling si Jesus. Nagsimula yung kanyang pagpapagaling doon sa mga taong iyon because ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng tinatawag na emotional compassion. Emotional compassion. Na nakita niya na ililibing yung abang sabi niyan? Ililibing yung kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balong ito. Ipinanalangin at nagkaroon ng buhay. Naging way naman dun sa verse 21, ng mga sandaling yaon ay maraming pinagaling si Jesus, mga pinahihirapan ng karamdaman at mga inaalihan ng masasamang espiritu. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Mga kapatid, ang pagpapagaling, hindi ikaw ang nagpapagaling.
kundi ang Diyos na kumikilos sa iyong buhay, doon sa iyong pananalangin, kung nakaranas ng kagalingan ayon sa kalooban ng Panginoon, then mangyari ang kalooban ng atin ng Panginoon. Kapag tayo po ay nananalangin, wag ho tayong matakot na manalangin. Kung ibinigay sa atin ng God yung pong burden na ipag-pray yung taong iyon, wag kang matakot na manalangin. In the first place, hindi ikaw ang nagpapagaling. At doon sa atin nung pananalangin, Lord, ano po ba yung kalooban mo ang siyang mangyari? Gusto ng Diyos talaga na makaranas ng kagalingan. Halimbawa, ito nga, babalik uli ako sa tatay. Bakit ipinahintulot pa ng Diyos? Yan yung minsan na question na hindi makaunawa. Kung totoong may Diyos ka, bakit nag-undergo ka pa ng operation? Tandaan din po natin, ang mga doktor ay ginagamit din po ng God para sa physical healing ng mga tao. Ipinahintulot ng Diyos na mag-undergo ng operation ang aking tatay para mas lalong, yun po yung laging nakikita namin doon sa GC natin. Ang tatay nagpopos, lalo nating nakita kung paano na ang Diyos ay lubusang kumilos sa ating pamilya. Mas lalong kumakapit, mas lalong lumalalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa kabila ng aking pinagdaanan, sabi ng tatay. Grabe yung faith na ibinibigay ngayon ng Diyos sa buhay ng tatay dahil naranasan niya kung paano kumilos ang Diyos sa kanya pong buhay. Emotional compassion. Huwag lamang na makapanatili sa pagiging emotional natin na nahandoon yung kahabagan natin sa ating kapwa and then wala na tayong gagawin. Puntahan kung may mga pagkakataon, then ipag-pray. Kung meron rin lamang na maiabot doon sa kapatiran na yon, edi ipagkaloob. Hindi naman yan nagpipilitan Hindi naman nagpipilitan yan Emotional compassion. And lastly, spiritual compassion. Spiritual compassion. Doon sa Matthew chapter 9 verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo, verse 38, sa mga may-ari ng anihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Hindi lamang concern ang ating Panginoong Hesus sa physical, emotional, at lalo tigit, yung spiritual aspect ng taong ito, ng mga tao, concern ang atin ng Panginoon. Ipakilala ng bawat isa sa atin si Kristo na siyang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay, ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan, ang Diyos na kailanman ay hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Kung makaranas siya ng physical na kagalingan, lalo tigit, matutuwa ang Panginoon kung makararanas siya ng espiritual na kagalingan. Sa atin ng pamilya, kung physical compassion, ipinapakita natin sa kanila and even yung emotional compassion, kumusta ang espiritual na aspeto ng buhay kaya nila? Yung kahabagan natin sa kanila, may kinilaman sa kanilang espiritual na kalalagayan. Naroon ba ang talagang compassion natin? Naroon po ba talaga ang kahabagan natin sa kanila
paano kaya ang miyembro ng aking pamilya kung sila ay papagpahingahin na ng Panginoon, wag naman sana. Saan kaya nila ilalagi ang kanilang kaluluwa, ang kanilang espiritu? Kung concern tayo sa kanilang espiritual na kalagayan, we must share the gospel for them. Ipakilala natin si Kristo sa kanila upang hindi lang tayo ang makaranas ng tinatawag na buhay na walang hanggan na tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo by His grace, even ang ating miyembro ng pamilya, kung maipapakilala sa kanila si Kristo, sila man ay makararanas ng buhay na walang hanggan. Sa workplace natin, sa school natin, ipakilala si Kristo. Atin hong ipopromote ang Batangas, mga kapatid. Ang Batangas po ay isa sa weakness at ang pinaka-weakness ng Batangas, ang IRM Batangas, sa larangan ng pagmimisyon. Napakahina sa kalaganapan, nakalulungkot. 2022, ang Batangas ay nakakitaan pinakamahina sa larangan ng misyon. 2023, by the grace of God, may ilang mga churches na pinag-ibayo. Ang Banoyo, ang Kalaka, which is ang Banoyo, pinagbuti po nila. Ang Payapa, ipinagpatuloy po nila yung munting koral. At sa susunod na taon, kahapon ay kausap ko po, ang Kalaka, ang Payapa, at ang Balibago ay nakaplano na ano ba ang tawag doon, Mami? Ideklara na magkaroon ng mission point ang Kalaka, ang Payapa, at ang Balibago. Sa atin hong conference, this coming January, ng local conference, atin pong ideklara ang Tuwi as mission ng Balibago. At ito po ay itatawag na rin sa national conference na distinuhan. Kung lang po naman, kung may makakasama by March sa distinuhan na ilan, kahit ilan, from Tuwi dun sa distinuhan, ay makasama sila para po ma-appreciate din po nila na sila ay i-recognize sa distinuhan. Pero ang manggagawa po ay hindi po muna didistinuhan ng manggagawa po doon. Ang manggagaling po na manggagawa po doon, ang mga ngasiwa, ay kung sino po yung manggagawa ng Balibago. Sa Kalaka, ganun din po, hindi po itatawag yung dalawa, Payapa tsaka sa Kalaka, hindi po itatawag yung kanilang mission point ng bagong manggagawa. Dahil as mission point, going to daughter church, ang mother church ang siyang mag-aalaga sa kanila. Huwag po nating ipaubaya sa distrito or sa national. Dahil ang distrito at ang national ay meron pong karguhin, hindi lamang sa iisang church, lalo na ang national. By the grace of God, papasalamat po tayo sa mga kapatiran, sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Napakalaki po ng tulong na ginagawa ng bawat individual. Lalo na po doon po sa pagsuporta po natin sa ating tithes and offerings. Hindi man po natin mamimit ang target natin na 1.4M. Pero naka 1M na po tayo na mahigit sa loob ng 11 months. Palakpakan po natin ang atin ng Panginoon. At dahil po rin yan sa inyo pong pagsuporta sa pangangailangan ng ating pong iglesia. Kung meron po tayong mga nababalitaan, bakit ang church na ganito ay ganoon?
hindi 100% na sumusuporta. Huwag ho nating gayahin. Kahit sino pong manggagawa ang nandito, huwag nyo pong gayahin yun. Kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung ano ang sinasabi sa saligan ng pamamahala, suportahan po natin. Bilang mga manggagawa po, kailangan po namin i-implement kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung ano ang sinasabi at kailangan i-implement doon sa saligan ng pamamahala. Kaya po, kami po ni Mami, papasalamat po kami sa bumubuo ng LCC sa lahat-lahat ng pagsuporta doon sa programa ng ating pong iglesia. And next year, ang laking pananalangin ang kailangan po nating gawin. Sabihin na po natin, okay lang po ba, Madam? Ito na yon. Next year po, pasanin ng LCC. At nais po naming makipasan kayo next year. Plano po na bumili ng 2 air condition na malaki at 2 split type na aircon. Ang target po ay, Madam, 3 to 500 po ba? 3 to 500,000 ang kailangan bunuin. Magkakaroon lamang po ng kaganapan iyan kung tayo ay magkakaroon ng compassion. Na naririnig natin madalas pag mainit, ang init naman. Pagka malamig, alikabok naman. May mga alikabok. Hindi, totoo naman na mainit talaga eh. Tapos, isa rin marahil na nagiging cause ng hindi ganoon na pagdalo, yun nga, yung convenient natin. Pero ang panalangin lamang din po namin at pamanhik, pagka po naka-aircon na, wag nyo naman tulugan yung lahat ng mga magsasalita. Wag nyo naman gawing bahay ito na tutulugan. Yes, meron na akong matutulugan. Sa loob ng 2 oras, matutulog ako. Hindi po. Okay. Compassion. Paano po natin ito isinasakatuparan? Kung ang ating Panginoong Jesucristo, nakita po natin yung kanyang kahabagan physically, emotionally, and spiritually, ang bawat isa po sa atin ay hinihimok na magkaroon ho tayo ng kahabagan sa ating pong kapwa. Physical, emotional, and spiritual. Sa atin hong challenge, lahat ng nakakakilala sa Diyos at Ama ni Kristo at tumatawag sa kanilang sarili na kanyang mga anak ay kinakailangan linangin ang habag at magpakita ng awa sa iba. Kung sinasabi natin na tayo ay mga mananampalataya, kinahabagan tayo ng ating Panginoon, bakit hindi po natin linangin, papagyamanin pa ang habag na meron po tayo ngayon at ipakita yung awa sa iba. Lalo na ang wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. December 20, 21, 22, December 24, or every Sunday, pwede ho tayong mag-invite. Hindi dahil papasok ang Christmas party. Hindi yun. Ang goal po natin, ilapit sila sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang sila mailapit sa ating Panginoon, kundi magpatuloy sila sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Na ipinapakita po natin ang paglinang ng kahabagan at awa sa iba. Kailangan po nating ipakita ito. Wag po nating sarilinin ang kaligtasan na meron tayo. I-share natin sa iba.
i-share natin sa iba. Kumusta po tayo, mga kapatid? Ang kahabagan, meron na tayo eh. Paigtingin pa natin, papag-ibayuhin pa natin ang kahabagan natin sa kanila. Ang concern natin, wag lamang sa physical aspect, lalo't higit ang kanilang espiritual na aspeto ng buhay, maipakita natin, maibahagi natin sa kanila. Father God, salamat po sa iyong mga salita na aming pong pinagbulay-bulayan ngayon pong umaga. Aming inihiling, tulungan mo kami na maging bahagi kami kung paano po namin maisa sa katuparan ang mga bagay na ipinagagawa mo sa amin. Father God, hiniling po namin ang pagiging mahabagin sa aming pong kapwa. Maipakita namin ito sa iba't ibang kaparaanan. Pero higit sa lahat, maibahagi namin ang ebanghelyo sa wala pang pagkakilala, Panginoon, sa iyo. Ikaw na siyang mahabagin sa lahat. Pinagmumulan ng kahabagan, ipagkaloob mo nawa sa bawat isa sa amin. Malinang pa namin ito, O Panginoon, at amin po na maisakatuparan na maibahagi ang ebanghelyo sa lahat ng wala pang pagkakilala, Panginoon, sa iyo. Darating ang simbang gabi, ang Christmas party, or even ang every Sunday, O Panginoon, ibunsod mo ang bawat isa sa amin sa larangan ng pagmimisyon. Salamat, O Diyos, sa mga pagpapaalaala mo sa bawat isa sa amin. At umaasa kami, O Diyos, bahagi kami na magsasakatuparan ng mga dakila mong planong ito para sa IRM Balibago. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord God, patuloy Panginoon na itinataas namin ang iyong banal na pangalan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagbabahagi mo, Panginoon, ng iyong compassion, Panginoon, sa bawat isa. At sa pagtuturo mo, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, na magkaroon din kami, Panginoon, ng maigting na kahabagan sa aming kapwa. Hindi lamang po sa physical, hindi lamang po sa emotional,
kundi maging sa spiritual na aspeto ng buhay ng aming mga kapatid, Panginoon. Lord God, patuloy ng hiling namin, Panginoon, ay bigyan mo ng burden ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Sa mga aspetong ito, Panginoon, magamit mo ang iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Sa sandali din pong ito, itinataas namin ang aming mga handog, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na pagpapala, pagmamahal, pagpo-provide, Panginoon, at hindi pagpapabaya sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng trabaho sa mga walang trabaho. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo sa mga negosyo, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, na nasa ibayong dagat, Panginoon. Patuloy na pinapagpasalamat namin, Panginoon, ang iyong pagkilos, Panginoon, at ang iyong biyaya, Panginoon, na patuloy na amin pong nararanasan, Panginoon. At ito nga po, Panginoon, ang aming mga handog, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, na ito po ay magamit, Panginoon, sa patuloy na ikauunlad at sa lahat ng gawain, gugulin ng aming iglesia, Panginoon. At dahil dito, Panginoon, itinataas namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa iyo lamang. Ito pong samukot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa atin hong pagsasagawa ng banal na hapunan, ang atin pong mga, ayan, thank you. Ang Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga alagad ay nagdaos ng huling hapunan at iniutos na ating ganapin bilang pag-alaala sa kanyang napakahalagang kamatayan sa krus hanggang sa muli niyang pagbabalik. Noon hanggang ngayon, ang utos na ito ay nananatili at umaasa ang Panginoon na ito'y ating isasagawa alang-alang sa kanyang kapurihan at sa ating taos-pusong pagsunod. Ang pagsasagawa po ng banal na hapunan, ito po ay upang alalahanin natin ang natapos na gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Pagka po sinabi natin na huling hapunan, negative ang ano po niya, di po ba? Parang dating niya. Huling hapunan mo na to, ha? Parang may may kasunod eh. Ang kasunod doon, hindi ka na makakakain na kasama. Sa tutusin, sa atin talaga, pag sinabi mong huling hapunan, yun na pala ang kanyang huling hapunan. Ano pala? May kasunod na. Pero yung huling hapunan pala ng ating Panginoong Jesucristo is a celebration of victory. Victory. At sabi ay alalahanin natin ang natapos na gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Tatlong bagay ang pwede po natin matutunan sa bagay na yon. Looking backward. Pagtanaw natin sa natapos na gawain ng ating Panginoong Jesucristo, ang resulta ng pag-aalaala ng ating ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, we are looking backward. Yung finished work ng ating Panginoong Jesucristo. And then we are looking forward. Forward. Hindi ho nanatiling patay ang ating Panginoong Jesucristo. After 3 days, siya ay nabuhay na muli. Na binibigyan ng pag-asa ang bawat mananampalataya na kahit ang isang mananampalataya ay mamatay, doon sa kinabukasan, yung blessed hope na naghihintay sa bawat isa sa atin ay ating mararanasan. Kaya po, looking backward, looking forward, at yung lastly, we must look within. Ang sabi doon sa unang Korinto chapter 11, 23 hanggang 29, kapag tayo, verse 27, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya
dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. We must look within. Ibig sabihin, magpasiyasat po tayo sa ating Panginoon bago tayo tumanggap ng elemento ng banal na hapunan. Bakit tayo nagkakaroon ng pag-alaan ng banal na hapunan? Ito ay pag-alaala sa natapos na gawain ng ating Panginoong Jesucristo. We must look backward, look forward, and look within. Sa mga oras pong ito, magkaroon ho tayo ng personal na pananalangin. Hingilingin natin sa Panginoon ang kalinisan, ihingi ng kapatawaran, at maging karapat-dapat tayo mga kapatid sa pagtanggap ng elemento ng banal na hapunan sa mga oras pong ito. Tayo po ay manalangin. Father God, sa pananalangin ng bawat individual, kayo po ang siyang nakasisiyasat ng aming pong pagkatao. Hiniling po namin na i-grant mo ang kapatawaran at sa mga oras pong ito, lubos kami na nagpapasalamat. Sinasabi mo sa unang 1:9 kung amin po na ipapahayag ang amin pong mga kasalanan, naroon ang iyo pong kapatawaran, naroon ang iyo pong paglilinis, sapagkat ikaw ay matuwid, o Panginoon. Salamat sa kapatawaran, salamat sa paglilinis mo sa bawat isa sa amin. Aming iniling, o Panginoon, ang mga elemento ng banal na hapunan na amin pong tatanggapin, maging pagpapala nawa ang lahat ng ito, at iniling po namin na basbasan mo ang elemento ng banal na hapunan upang maging karapat-dapat nga po na amin pong tanggapin ang lahat ng ito, o Panginoon. Salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Makakapunta na po sa harapan ang mga kalalakihan, kababaihan, kabataan, at ang may mga teens. Habang tayo po ay umaawit, kung ang mga kapatiran po natin sa online ay nakapag-prepare, pwede po kayong makisabay sa atin pong communion.
Mga kapatid, noong gabing si Jesus ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po natin natanggapin at kanin ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ng dugo ni Kristo. Lubos kami na nagpapasalamat, O Panginoon, sa dakilang pag-ibig, sakripisyo na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Tunay at karapat-dapat na ikaw ay sambahin sa espiritu at katotohanan. Aming inihiling, O Panginoon, na nawa po aming maalaala o sa tuwing maalaala namin sa bawat araw ang natapos mong gawain sa krus ng Kalbaryo, ito ang magbunsod sa amin upang ikaw ay patuluyan na sambahin sa espiritu at katotohanan. Pinupuri, dinadakila namin ang iyo pong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na pong makaupo. Kung meron po sa inyo na nais na magpasalamat, ay atin pong inaanyahan sa unahan. Tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the land, and I will be still.
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the clouds, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Makakatayo po ang kapulungan, tayo po ay magwawakas sa panalangin. Awitin po natin ang Doxologia. Luwalhatiin papuri ka, ang anak na mahal, at ang Espiritong Banal na mga nilalang. Amen. Lubos kami na nagpapasalamat o Panginoon sa iyo pong pagsama sa aming pong pagsamba. Ang mga kapatiran po namin na nasa online, salamat din po sa kanila pong buhay, sa kanilang pagpapagal na maka-join o Panginoon via online. Hiniling po namin Panginoon ang iba yung pagpapala, mga paglilingkod, ipagkaloob mo Panginoon sa kanila. Amin din po na idinadalangin ng mga kapatiran po namin na nasa ibayong dagat. Lubos na nga nawa na pag-iingat ang siyang ipagkaloob mo Panginoon sa kanila. Patuloy na maranasan nila ang iyo pong pagkalinga, pagyakap, at ang ilan Panginoon ay nasa Israel o Panginoon, at ng mga nakaraang buwan ay nakararanas po Panginoon ng hindi kagandahan dahil po doon sa war na nangyayari o Panginoon. Papasalamat po kami sa lubos na pag-iingat na ipinagkakalob mo sa aming mga kapatid upang ang security ay maranasan nila o Panginoon. Dalangin po namin Panginoon na sa kanila pong mga pagpapagal na ginagawa para sa pamilya, patuloy nawa na magkaroon ng kaganapan ang kanila pong mga pangarap. Ang mga kapatiran po namin na nahandito po sa Pinas, dalangin po namin ang kanila pong kabuhayan. Pagpalain mo, Panginoon, paunlarin, o Panginoon, ang kanila pong kabuhayan. Pero sa pag-unlad ng mga kabuhayang ito, o Panginoon, wag nawa na mapabayaan ang kanila pong relasyon, Panginoon, sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga nagtatrabaho, iba yung kalakasan sa bawat araw ang siyang maranasan nila, ma-enjoy nila ang larangan ng pagtatrabaho na ginagawa nila, o Panginoon, at nawa po ang mga pagkakataon na sila ay ma-promote, O Lord. Hinihiling po namin na i-promote mo, Panginoon, ang mga anak mo, O Panginoon, lalo na deserving sila para doon sa mga sa mas mataas pa na posisyon, O Panginoon. Idinadalangin po namin at lubos na ipinagpapasalamat ang mga estudyante sa kanila pong mga pag-aaral na patuloy din naman na nag-e-excel ang Panginoon, ang mga kapatiran. Salamat sa buhay nila. Salamat sa pagpapagal na ginagawa, maging ang mga magulang na naroon ang pagsuporta sa kanila. Salamat sa buhay ng mga magulang or guardian. Panginoon, idinadalangin po namin ang ilan sa mga kapatiran na meron pa pong ubo, sipon, patuloy nawa na ipagkaloob mo ang iba yung kagalingan sa mga kapatid po namin, O Panginoon. At anuman ang uri ng karamdaman, ang ilan sa mga kapatid po namin ay mayroong nararamdaman. Panalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang patuloy at pagbibigay mo ng kompletong kagalingan sa mga kapatid po namin, O Panginoon. Father God, salamat sa iyo pong pagsama sa amin pong pagsamba. Patuloy nawa na maitaas po namin ang iyo pong pangalan sa iba't ibang kaparaanan, O Panginoon.
Pinupuri, dinadakila namin ang iyo pong pangalan. Naway na itaas namin ang iyong pangalan lamang, O Panginoon. Father God, patuloy nawa na idaloy mo sa amin ang iyong mayamang pagpapala at benediksyon. Mga kapatid, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Good morning po sa bawat isa. Sunday school. Then, meeting po ng alauna ng LCC. Kila Ate Iris po tayo dahil may practice po sila dito. Tsaka magde-decor. At yung ilang available para sa pagde-decor ay alauna po dito. Thank you and God bless. Anong oras ang alis pala sa Sabado? Anong oras ang alis? Alas 8 po ang gawain eh. Alas 7, pwede ho bang alas 7? Intayan po dito, alas 7 sa Sabado. Dito ba o sa ano? Okay, bahala na po. Basta alas 7, nasa shed kayo or yung mga dadaanan po. Thank you, God bless.